kasama ko doon sa mga panalangin yun. Si Brother Cesar, may bahay na si Rachel, ay nagdadalang tao, may daily care po sila on the way. So we're praying for them. And of course, sa Brother Allen, ang kanyang lolo, I believe na fine. So let's just pray for these people. Ang dami po nangyari this week, including me and my family, but the Lord is been gracious towards all of us. And of course, in the ongoing situation, para sa iba natin mga kapatid, as they are facing troubles and suffering, I'm sharing with you these things to say, this week lamang, nung nagkasama ko si Teo, I was about to contact si Pasteo na pwede ba kayo dito may Sunday kasi nga nakaabang kami dito. Kaya ayaw ko namang Webes naman yun, Biyernes magtuturo pa. Tapos iniisip ko naman kung si Pastor Pinag, na niya iiwin pa, kung si Cesar naman masyadong totoo. Basically masyadong totoo po yung Webes ng hapon. So naramdaman ko po yung pagod ng pagkubasa ng gabi, and then umaga gagising babantay ng anak. Then after that, yung mga errands na dapat gawin para din sa church at para din sa siyempre nakakatawa, yung sis ko po sama sa bahay, sa Darosa, sama sa bahay. We have fun, we laugh, pero at the end of the day, it's very tiring and it's very challenging. Magbabasa ka sa gabi, reading time ko na rin. So as I'm reading and studying and preparing, hindi ko rin po maiwasan yung parang ganito pala talaga yung mga seasons ito. On another season in this life, dito po sa Pilipinas, makikita natin, medyo nakaka-disappoint din kasi, for example, yung rollback ng gasolina, piso. Matapos dumufle, piso ito sa at mapapaisip ka no? So, may question po ako before I start is, what did you expect when you became Christian? What did we expect when we became Christians? An easy life? Blessed life? Ano po yung expectation nila? Marami pong tao, pag nagsimula sila ng buhay nila sa Panginoon, they walk through life and then they expect na parang mag-bless na lang sila. Kayo po ba naranasan na naging Christian po kayo? Hindi ko alam kung kailan, hindi ko alam kung kailan yung taon, pero you walked into life and you were expecting to be blessed. The question is, what did you expect? What did you expect being a Christian? Did you expect mabibless na lamang kayo that the Lord will make your dreams come true? No fuss, no worries, walang paghihirap. We must understand that suffering is a normal part of Christian life. Normal ito. God uses suffering usually, possibly because it is not something that is in opposition to our desire for God. Let me explain po ito, mga kapatid. At malaking bagay po sa akin, yung pinapicture yung po ito, tatag na rin yung church po natin para alam nila yung magiging source nito. Kasi may mga sinusulat po ako na tinuturo ko, and sometimes I want to use that sa mga blog posts or anything. So, anyway, we must understand that suffering is a normal part of Christian life. God uses suffering possibly because it is not something that is in opposition to the desires of God. Ibig sabihin ganito po, yung pagtulungan natin kasi, hindi yan kalaban ng puso natin sa Diyos. Kasi pag pinagpala tayo ng Diyos, kalaban yan eh. For example, nag-pray tayo, Panginoon, bigyan niyo akong kotse, and binigyan tayo ng kotse. When you have a car and you get a car, kalaban ng puso mo yung kotse, na mahalin yung kotse rather than God. That's normal. That's the normal part of worship. Pagdating sa Diyos, yung puso mo gusto sumamba na yung bagay. For example, you pray, Panginoon, bigyan niyo ako ng trabaho. Give me a job, give me work, give me something. Tapos nag-pray tayo, we receive that word. In effect, yung kalaban ng puso mo, hindi na yung Diyos yung basta nasabahin mo dahil may trabaho ka ng pinangarap mo. Ang suffering hindi ganun. Suffering is not in opposition sa puso mo. Wala pong nag-pray sa atin, Panginoon, gusto ko magka-cancer. Tapos tuwa ka sa cancer na nakalimutan mo ng Diyos. Suffering leads us closer to
to God more than blessing will ever do. Suffering will lead us closer to God more than kinasal ang mag-asawa, kinikilig, masaya, until such time nagkakataan ng ugali. Until such time na-reveal yung ugali ng isa't isa. What do you do? Pag nagkaroon ng revelation na ito pala ugali niya, ito pala talaga siya, ano mangyayari? Kasi may nireveal ang Panginoon sa atin, nakita sa atin kung sino ito. Makikita natin, okay, magsasuffer pala ako. You're not the person I thought you were. You're not the person I thought you will be. None of that. Suffering is part of the Christian life. Mga kapatid, suffering for God's glory is shown in this text by Paul. We look at the suffering for the benefit of the church and for the glory of God. Dito nagdusa si Paul, pero parang hindi siya nagdusa. Sa unang verse pa lang, ng 12, mula siya sa prayer, so yung verse 1 up to verse 11, para siyang prayer at pagdiriba, salutation, and then he jumps to verse 12. I want you to know, brothers, sabi sa verse 12, I want you to know, brothers, that what had happened to me has really served to advance the gospel. Ito po yung main truth ng buong text na to. From verse 12 to verse 18, the main truth is this. Paul rejoices in the fact that his imprisonment was for God's glory through the mission moving forward. Ang kagalangan ni Pablo ay nakasalalay hindi sa kanyang sariling tagumpay o hangarin kundi sa pangalan ng Panginoong Hesus na makilala ng lahat. Yun ang pagdiriwang ni Paul. Kaya nagdiriwang si Paul na nakakulong, hindi dahil gustong-gusto ni Paul na makakulong, pero dahil nakakulong siya para sa pangalan ni Jesus. Yun ang pagdiriwang ni Pablo. Paul was not rejoicing simply because Paul was not rejoicing because, sikat na ako, nakakulong ako, kalala ako, pinag-uusapan ako. Paul was rejoicing simply because he was standing up for truth. Sinabi po dito sa verse 12, I want you to know, brothers, that what has happened to me has really served to advance the gospel so that it has become known throughout the whole imperial guard and to all the rest that my imprisonment is for Christ. And most of the brothers, having become confident in the Lord by my imprisonment, are much more bold to speak the word without fear. Let's pray. Brothers and sisters, Father God, help us to know the word and to love you. Help us, Lord God, to obey you. In Christ's name we pray. Amen. Mga kapatid, tignan niyo na mabuti dito. No? I want you to know, brothers, that what has happened to me has really served to advance the gospel, so that it has become known throughout the whole imperial guard to all the rest that my imprisonment is for Christ. Yung po yung pagdiriwang ni Paul, ulitin ko po dito, no? Ang kagalakan ni Pablo ay nakasalalay hindi sa kanyang sariling tagumpay o hangarin, kundi sa pangalan ng Panginoong Hesus na para makilala ng lahat. Kaya po dun sa verse 13, sinabi niya, nalaman ng lahat na nasa nakakulong. Bakit po? Habang siya nasa kulungan, siya po ay nagpe-pray. Hindi po siya makapagsulat kasi nakakadelo po siya. Anong ginagawa niya? Dinidikta niya yung letters at may sumusulat para sa kanya. Natidinig ng Imperial Guard yung kalinawan ng gospel sa Rome. Doon po siya nagdiriba. Ngayon ang tanong, pwede po ba siya mapatay? Of course. Pwede siya mapatay. Ano hindi po mapatay ni Pablo? Bakit hindi siya namapatay? Because he is a Roman citizen. It is illegal for someone to execute a Roman citizen because of their status. Sipin po natin ang Amerikano. Pag ang Amerikano, pinatay natin dito sa Pilipinas, at siya po ay US citizen, may pwede pong gawin sa mga Pilipino. It's the same with Paul. Paul was a Roman citizen, at pag pinatay po siya, there will be consequences because of the status symbol of Paul. Si Paul ay estudyante ni Gamaliel. Ang pinakasikat at pinakamatalinong estudyante na teacher, guro, during that time, nakasama sa Sanhedrin, pag pinatay mo yan, na meron siyang titulong ganito, may mangyayari sa iyo. Kaya
Kaya sila ay stuck, nakatali sila doon sa kung sino si Pablo at kung ano pwede mangyari kay Pablo. Kaya may danger. The danger being, yung pinakadelikado doon sa sitwasyon na yun, being that Paul was going to be destroyed slowly, gugutubin na lang si Pablo, hindi man siya papatayin, kukulong na lang siya ng matagal, tatakutin siya, maaaring bubugin pero hindi siya papatayin. At ang daming pwedeng pangit na mangyayari kay Pablo, pero nagdiriwang si Paul. Bakit siya nagdiriwang? Kasi makikilala ng lahat si Kristo. Nadidinig ng mga gwardya, si Pablo na nananangin, nagdidikta ng sulat ng gospel, ay nagiging malinaw sa lahat. Paul not only told the gospel, he lived it. Hindi lang na sinasabi ko ito ng Ebanghelyo ng Diyos. Nabubuhay siya ng patotoo niya, si Kristo ang dakila. How amazing po ang Ebanghelyo ng Diyos mula sa bibig ng isang nagkakaroon ng sakit. Can you imagine mga kapatid, a person with cancer preaching the gospel? How powerful is that testimony to preach the gospel during this time? Naalala ko po nung tumayo ang ating kapatid, wala pa dito si Alni ngayon, pero nung tumayo po si Alni at sinare po niya yung gospel sa kanyang pamilya, habang naglulok sa ating ama niya ay patay at nandun sa kabawat, sinabi niya, alam ko po na hindi pa tapos ng Diyos at may plano ng Diyos, alam ko po. Nung sinabi po niya yung weight ng words, yung bigat ng kanyang sa pagsasalita, meron pong otoridad dahil dumadaan siya sa pagdurusa, pero ang lumalabas sa kanya si Kristo. Yung pag piniga po tayo at ang lumabas po sa atin, nakakita na po ba kayo ng isang lemon na piniga, at pag piniga mo siya, doon mo lang talaga malalaman kung ano naman, bulok pala. We can look the part eh. Oh, we can look the part. We can look the part of a Christian, we can sound the part of a Christian. But, pag piniga po tayo, pag may offense, pag may hurt, pag may wounds na nagawagandil, pag piniga mo tayo na lumalabas, humility ba? Christ-likeness, faithfulness, ano humility? Pag piniga, when push comes to shove, when things don't go our way, when we are pushed, what happens to us? Pag ang buhay piniga po tayo na lumilita, when suffering happens, who do we become? Nagturo ba si Pablo? Kasi kayo, hinayaan nyo kung mag-preach, yan tuloy, nagaganto ako. The suffering of Paul was an indication of his reality na ang gospel ay totoo sa kanya, na si Jesus ay totoo sa kanya, na merong bigat, may timbang na yung mga sinasabi dahil si Jesus ay buhay sa kanya. Notice mga kapatid ito, Paul's suffering was an encouragement to the people of God. Our suffering when we follow Jesus could be a great encouragement to our brothers. Sabi ko sa verse 14. Sabi sa verse 14, mga kapatid, and most of the brothers having become confident in the Lord by my imprisonment are much more bold to speak the word without fear. Minsan mga kapatid, we think na naging encouragement ng tao ay mga tagumpay natin. Alam niyo po yung naging-spark ng envy sa tao? Naging-spark ng envy, usually, would be the one still saying na, oy, meron akong bagong ganito, meron akong bagong ganyan, meron akong bagong ganito for the glory of God. Sasabihin naman, ay glory to God, pero ang gusto ko, maging ganon. Ay, gusto ko rin yun, gusto ko rin yan, gusto ko rin ito. Ang kini-create nila, hindi design para sa Diyos, design para sa mga bagay. Ngayon ang tanong, bawal yun daw sabihin na binis tayo ng Lord. Hindi. Nagpapasalamat tayo sa Diyos. We're not saying na hindi naman dapat na ng puli ng Panginoon sa mga bagay na meron tayo. What we are saying is this. Sometimes ang pinaka-encouraging na sabihin ay ganito. Ngayong linggo po, nag-aabay kami ng aking asawa. Alam ko pag dapat ko basahin ng Bible, pero hindi ko po nagawa. Honestly, hindi naman po ako. Mas pinili ko mag-scroll sa phone. Isa magbasa ng Biblia. And, yung po totoo kayo dito.
Di ba parang, teka lang, ano nangyari? Di ba ikaw, di ba Christian ka? Di ba dapat nag-desire for the Lord? Di ba dapat patuloy ka nag-grow sa salita ng Diyos? Bakit? Di parang wala, bakit parang nangyayari? Bakit parang, ano nangyari? What happened to you? Pero ang totoo nun, when we hear those things, na may umaamin I did not read my Bible this week, I did not pray this week, napagalitan ko yung aking anak, hawin kami ng aking asawa, I acted less and less of a Christian this week. Ngayon, hindi ako naging, hindi ayaw ko na Christian, dami ako sablay, pinatik ako, nagtakpo ako, nag-asik ako. Ano nangyayari? Napipinturahan ng katotohanan na tayo ngayon. At wala sa ating kahinaan, lalong makikipulot na salamat na napapatuloy yung kapatid natin. Alam mo po yung greatest encouragement ko minsan dito sa mga linggo, lalo ng March, is yung mga salitang ganito. Basta nagtabi ako ng gasolina para maka-attend ng church. Nagtabi ako ng gasolina para maka-attend ng church. Nag-remember si Kuya Ronnie, galing ko running. Tinanong ko siya, pero buti may gasolina kayo. Di ba, tinatabi ko talaga yan pag-linggo. Gagamitin ko lang yung sasakyan pag-linggo na. Hindi ko inisip na walang pera sa Kuya Ronnie. Hindi ko inisip na hindi siya sumusunod sa Panginoon. Ang inisip ko, salamat ng puso yung gusto yung mag-linggo. Alam mo yung pagdurusa, pag kinahiyaan niyo siya, kasi gusto natin maskarahan eh. Ayaw natin magmukhang mahina. Huwag lang natin babagutin at ayaw na dumi. Ang laman, gusto natin protektahan yun. Gusto natin ang imahe ng lakas. Gusto natin ang imahe na hindi tayo kayang galigin. Gusto natin ang imahe na tayo ay banal, at tayo ay ganito, at tayo ay hindi nagkakamali. Mga kapatid, pag nilid tayo ng banal na Espiritu at nakita nila na ang takot magsasalita ito, ang nag-lead na ito, ang nag-pray na ito, ang takot ito pala ay talagang literal na tao lang. Na mahina lang, na hindi malakas, na ang kasalanan ay nilalabanan pa rin niya, nagpapatuloy siyang magsisi. Kasi mga kapatid, ganito eh. Kaya ko mong sabihin dito sa inyong harapan, maraming beses ko rin sinabi, hindi nakakagulat ang kasalanan at talaga nakakabigla yung pagsisisi. Hintayin niyo pag nangyari yun. Hintayin niyo pag nangyari yun. Hintayin niyo kapag may leader na nagkasala. Doon magkakasubukan kung naniniwala talaga tayo doon. Hintayin niyo pag may nalaman kayo na mali, may nalaman kayo hindi maganda, at ano ang magiging reaksyon? Kasi we can talk about repentance of sin. Until such time it's there. Until such time, kailangan natin mag-repent. Kailangan natin humingi ng tawad kasi min-offend tayo. Kailangan natin urungan to kasi masakit yung ating nagawa o nakasakit tayo ng iba. Kailangan natin magsisi because the sin that we did and we committed has hurt others and has hurt us as well. We can talk about the repentance of sin until such time it is there. Paul was preaching the gospel. Pero alam niyo kung ano yung nagbigay ng timbang sa kanyang sinasabi? Hindi dahil nagbago ang gospel. Pero dahil yung sitwasyon, hindi na siya malaya, hindi na siya abogado. Siya na ngayon ay nakakulong. Siya ay prisoner. Siya ay kriminal. Pero kahit na gano'n ang tingin sa kanyang mundo, ang kanyang pinuproklama patuloy si Kristo. Oh, it's so easy to preach the gospel in easy times. Until such time it's not. Alam, doon po naging malakas ang pagkakas ni Paul. Kailan po pinaka nag-thrive ang Christian faith? Kailan pinaka nagkaroon ng resurgence ang Christian faith? The Christian faith stood its ground strongest when it was persecuted. Ang Turkey po ngayon, yung modern day Turkey,
Yun po yung yun po yung pinapaniwalaan ng pinanggalingan ng Ephesus. Nandun po yung Christianity, yung Christian capital. Ngayon po, Muslim country na siya. Muslim country na siya. Pwede ka mag-pray as a Christian kung ikaw ay turista. Pero the country prohibits Christianity. Nung tumawag po si Pastor Jordan sa Jordan, if you're listening, at sinabi lang nila, we can visit the Philippines again. Gusto namin mga Muslim country, gusto namin yung mission. Totoo. Today, because of what's happening to Iran and the US, Iran is an openly Muslim country. The US is an openly Christian country with a Christian president, which is si Donald Trump. And then yung Iran, madidilin mo kay Trump, buburay namin yung lahi ninyo, papatay namin ngayon lahat. At si Iran, we're calling for peace, ayaw na namin ng gera. Sa mata ng mundo, yung mga Muslim, ang mga may tunay na Diyos. At yung mga Kristyano po ito. Nagkaroon po ng call last Thursday, at yung Acts 29 po, yung Global Church natin movement. Pupunta ko sa Matt Chandler dito, sa May. At isang concern po yun, isang malaking concern na binato sa amin is that nagkakaroon ng malaking resurgence ang Muslim faith. Because of that one. Kagabi lang po, as we finished the fellowship sa Orani, ang daming dumalo. I was sitting down, and then may gusto ko kausap sa akin. At sinabi niya, basta pwede ba manalaman ko siya, pwede ba kita ko, it was a 16-year-old girl. And then pwede po ba ako, then si March ng God. Sabi ko, sige ka, po kami, may dalawang babae na nandito si March. And then, sabi ng isa, nung umatin sa atin, tanong mo na kay Pastor. Sabihin sa akin yung bata. Ito yung sinabi niya. Mas, magkapatid po ba tsaka si Jesus tsaka si Lucifer? Magkapatid po ba si Jesus tsaka si Lucifer? Hindi siya nagpapatawa. Nakadiretso yung tingin niya sa akin, magkapatid po ba si Jesus at si Lucifer? Dinala ko siya sa Job chapter 1. Sinabi sa Job chapter 1, kung kinakausap ni Satan ng Diyos, kasi doon talaga may kaya ng si Satan at ang Diyos eh. Sabi ko, paano ina-address ni Satan ang Diyos? God. Okay. Pumunta tayo sa John. Paano ina-address ni Jesus si God? Father. Naniniwala po ba kayo na ang greatest yung Diyos Ama at Diyos niya si Jesus pero lesser na Diyos? Sabi ko sa muna ko ba yan? Binigyan niya ako ng app. Buksan niyo yung app. Buksan mo. Okay, sige. Ito tayo John chapter 1. In the beginning was God, and the Word was with God, and the Word was God. In the beginning was God, and the Word was with God, and the Word was God. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Inulit-ulit ko lang sa kanya, binasa namin po ba hanggang siya, and the Word became flesh. Doon na si John chapter 1. Tinanong ko siya, tingnan mo, ang nakasulat. Tinitingnan niya. And then pumunta siya rin sa turo ito po nakalagay sa doctrine namin na hindi pwede inom ng alak. Pumunta ako sa 1 Timothy 5:23. Ano nakalagay? Sabi ni Paul, huwag ka na uminom ng tubig lang, uminom ka ng alak, para ito sa infirmity mo. Sabi ko, kung ang teaching ninyo ay magkakasabi ka kung uminom ka ng alak, ano to? Paano yung 1 Timothy? And then, yung pinakita ko dun sa bata is yung tinuturo ng doktrina ng buo ng tao. Directly nilalalabanan ng scripture. Directly niyang nilalalabanan ng scripture. Ngayon, bakit ko po sinasabi sa inyo mga kapatid? Sinasabi ko po sa inyo ito kasi ganito. Marami sa atin at hindi pa rin naiintindihan na ang misyon para iproklama ang Ebanghelyo dito sa Pilipinas ay gano'n na lamang ka-importante. Kasi ang nakakatakot sa ating bansa, maraming nakaupo at maraming nakatingin sa Kristo at nakikinig, pero hindi sila Kristyano. Na hindi nila kilala at alam ng Ebanghelyo. Gano'n to kalala. Na may mga sumasayaw sa stage at umutugtog sa ng mga instrumento, umaawit sa Diyos, pero hindi nila kilala sa Kristo. At
ng simbahan nila pagdating sa negosyo, pagdating sa pagpapalago. Pero hindi nila alam ang ginawa ni Kristo para sa kanila. At ito po mga kapatid, yung gusto natin puntahan, the next verse 15, ito po yung nakalagay. Some indeed preach Christ from envy and rivalry, but others from goodwill. May iba-ibang motibo, mga kapatid. May iba-ibang motibo sa pag-preach ng Ebanghelyo. May iba-ibang motibo pinagagalingan yung tao. We can see here that's why the Lord still uses other ministries and churches that are in error. Because ultimately, it is about His name. Ito po malaking tanong po sa akin ito eh. Malaking tanong po sa akin na parang may mga churches pa din na prosperity gospel, pero nakikilala pa rin nila ang Diyos. At kung binasa ko po itong verse 15 to 16, sabi dito, some indeed preach Christ from envy and rivalry, others from goodwill. The latter do it out of love, knowing that I am put here in the defense of the gospel, verse 17, the former proclaim Christ out of selfish ambition, not sincerely, but thinking to afflict me and my imprisonment. Ang sinasabi dito ni Pablo, yung iba, sarili yung interest. Yung iba, sarili yung interest. Yung iba naman, maganda yung pakay ng pag-preach ng gospel. Tapos dun sa verse 16, what then? Only that in every way, whether in pretense or in truth, in pretense, yung pagpapanggap, pretending, in pretense or in truth, Christ is proclaimed, and in that I rejoice. Wala pa ako dito. Wala pa ako dito. Wala pa ako dito. Wala pa po ako dito. Parang ang hirap itong verse 16, ng verse 18. Ang hirap na, ibig kong sabihin, Pablo, okay lang sa'yo na pretentious yung pagpuproklama nila, basta si Jesus pa rin ang ipipreach. Okay lang kung may iba silang pakay, basta si Jesus ang madidinig. Ako, wala pa ako dun. Nagre-rejoice si Paul during this time because kahit na gusto nila akong saktan, okay lang. Si Kristo naman yung bida. In that I rejoice. Brothers and sisters, the mission of the church is the gospel. Paul did not rejoice about difference in motives. He rejoiced in the gospel. These agreements are real. In church, in people, thank you. In people, but when we see the goal of our hearts as Jesus being proclaimed, we are aligned in the mission with Him for His glory. Hindi po lahat, katulad natin, naniniwala, hindi po lahat kaya sa posisyon natin pagdating sa mawawala ba ang kaligtasan o hindi. Hindi lahat. Kapag may nakita po tayong ministry, alam niyo po yung isang bagay na dapat magsisihan ng maraming Kristyano ay yung pagtatawanan natin yung ibang churches kasi hindi tayo katulad nila. Yung parang lalo yung sasabihin natin, maingay yung tutugan dyan eh, o ganito sila eh. And we are rejoicing because we are reformed. We are not rejoicing because we are in Christ. We are rejoicing because buti na lang hindi ako katulad nila. Tingin po kayo dito mga kapatid, ganun ba yung pagdiriwang natin? Hindi ako plastic tulad niya. Hindi ako ganyan katulad niya. Hindi ako katulad nito, hindi ako katulad niyan. Alam mo kung sino ko na nagsabi ng para sa iyo eh. I thank God that I am not like them. And during this time, are we thanking God? Because, dahil ito yung church namin, solid ang doktrina, nakakatuwa naman, Bible lang, ito yun. At ito yung tanong ko sa inyo mga kapatid, sa inyong pamilya, sa inyong mga anak, sa inyong mga apo, sa inyong buhay, kayo'y dumadaan sa suffering. Maaari, even today,
Tinignan niyo yung gasolina, tignan niyo yung kakainin niyo, tignan niyo yung ating buhay, tignan niyo yung economic landscape, tignan niyo yung buhay ng bawat isa. Di ba ang hirap? Ang hirap tignan at makita, Panginoon, paano ka namin maitataas kung ganito kahirap ang buhay? Ang hirap. Mamasahe tayo, dagdag na yung bayan. Sabihin nila, hindi ko tataas yung presyo ng bilihin pagkatapos pang April, nagsisitaas na ngayon. Yung iba sa inyo, you're buying maintenance medicine. Yung iba sa inyo mga kapatid, you're struggling. Yung iba sa atin, takot na takot magkasakit. Kasi parang peperahan lang tayo sa lahat eh. Magre-renew na lisensya, peperahan tayo. Magpapa-hospital, peperahan tayo. Kaya ingit na ingit tayo sa mga bansa na magandang healthcare. Ingit na ingit tayo sa mga bansa. Natatakot tayo magkasakit sa sarili natin bayan. Bago po mamatay si Joel Salud, writer mo ng Philippine Star, bago siya mamatay, may sinabi po siya sa akin na nag-stay sa akin. Ang sabi niya sa akin, Pastor, kasi even just being Filipino is suffering. Brothers and sisters, as long as we're living in this life, there will be suffering. Nakakalungkot yung pagdurusa na dinadaanan ng marami sa atin. Nakakalungkot yung hirap ng buhay. Pwede matulungan ng lahat yan ang natin pero sa akin hindi yung reality. We're living in a time na marami tayong disagreement, marami tayong nakikita pero ano sinasabi sa atin ng Biblia. The church is not here just to comfort you. This a place of comfort, of course it is. Ito ba yung lugar kung saan tayo nagbiriwang sa pangalan ng Jesus? Of course it is. Pero mayroong mission ng church natin na ipakilala si Kristo sa buong mundo. Kaya sa mga kapatid natin, na kumara natin kayo, at nasa simple, for example, nasa pila ng tricycle. O saan pa ba? Saan pa ba? Nasa opisina, nasa eskwelahan, nasa negosyo. And then yung may time lang na, pwede ko bang sabihin sa'yo kung ano yung faith ko? Pwede bang sabihin, bakit mo naman gagawin yan? Kasi nakalagay sa Biblia, dapat mo daw gawin ko eh. So gusto ko itong gawin. Ang alam kong please sa inyo mga kapatid, tulad ng sinasabi sa Philippians, ang tunay na kagalakan sa gitna ng pagdurusa ay ang magpuproklama ng Ebanghelyo. Naman, magkaroon tayo ng pananampalataya na ang kagalakan ng ating puso ay matatagpuan sa kaya na tayo nagdurusa. Pinapakilala natin si Kristo sa iba. Na yung mga kaibigan, yung ating mga kamag-anak ay kailangan makilala ang Diyos na nagliligtas. Na doon tayo makakatagpo, doon makikita, doon masusubok na talagang si Jesus ay sapat sa atin. Hindi lamang yung humihingi tayo ng kailangan natin, bagkos yung ipinoproklama natin na bukod sa mabhabang gasolina, bukod sa kung ano pa man, ang kailangan ng ating puso ay ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen! Sige, palakpakan natin ng Diyos. The gospel was advanced. Some will preach Christ from envy and rivalry, but others with will. The latter do it out of love, knowing that I am put here in the midst of the gospel. The former proclaim Christ. Ano po sinabi? What then? Only that in every way, in pretense or truth, Christ is proclaimed, and in that I rejoice. There are a lot of reasons to rejoice. It could be good health, good success, larger finances, but at the center of our mission, may it be so that Jesus is the one that we desire to be exalted. Brothers and sisters, tumingin po sa inyo. Kadalasan, makikita natin, when we're talking about success and goals and all of that, naalala ko yung dati po kasi nagpapastor ako sa YC.
yung youth center. At talagang, di ba kung nakakita na kayo yun, church lang siya na puro kabataan lang talaga, literal. Hindi ko alam kung paano siya nangyari, Diyos lang siguro talaga siya, kung talagang tsamba lang. Hindi ko alam, basta, puro youth. At talagang pag Sunday service, puro yung youth. Yun nandun. Sabi nila, dream cantor daw yun. Hindi ko dream cantor daw. Alam mo pera yung mga yan. So, sa Sunday service po kami, at naalala ko yung mga mukhang yun, and to see them successful in life, nakita yun sila mag-abroad, kahapon lang po, kasama ko yung misis ko, may lumapit po sa akin, sumigaw, kaya ako, tapos pinuha ko pa siya, namukhaan ko. Gusto na, halit mo yung abroad, kita po tayo, lalabas sa kami kayo, store, ganyan. And then there will be just people pupunta sa bahay, and then papakita lang at gusto mo nagpag-usap and all of that. Mga kapatid, hindi yung kinamumulan ng Diyos. Ang prayer ko po sa bawat isa, ito po ito po, na magtagumpay tayo talaga. May it be so that the Lord will truly bless you. Financially, I pray that you will be in good health. I pray that you will succeed in your lives. I really do. Nawa, gawin natin ang best natin sa lahat ng ito. At nawa, mapagpala tayo ng Diyos, makapagpala tayo ng iba. Amen. Amen. I pray that you will be healed in any sickness and infirmity. I pray na kayo po ay maging malusog. I pray na kayo po ay lumakas. I pray na kayo po ay makahanap ng trabaho. We pray na may promotion kayo. We do. Nawalupin ng Diyos lahat ng yun. Hindi yun yung mission ng church. That is not the mission of the church. The mission of the church, kung nasaan ka man sa buhay na ito, whether it be a student, a young professional, a mother, an older woman, an older father, your mission, kung gusto mo man ito hindi, ay simple lang. Sa gitna ng yung pagdurusa, sa gitna ng yung bighati, hindi na bago ng misyon. Isa lang ang misyon ng church. In season and out of season, we proclaim the word and we proclaim that Jesus Christ saves. Nagliligtas ang Panginoong Jesus. Amen! Glory to God! Same na napag-usapan natin ngayong umaga nito is the same as mission nito. Hindi po graduate ang ating church sa mission na ito. Hindi po tayo graduate kasi po may mga nakita ko na po yun sa maraming youth ministries na parang dahil ngayon nagtatrabaho na ako tapos na ako sa church. We will not be graduates of the church. We will not be graduates of the Word of God. We will not reach the finish line of studying the Word of God. Ang dulo ng lahat ng ito, si Kristo ang Diyos, tayo makasalanan, tayo kinahambagan, at patuloy tayong susunod sa Panginoon dahil siya'y malakas mabuti at tapat. Amen? Mga kapatid, I'm so excited. I'm so excited for what the Lord has for us. I'm so excited, mga kapatid. Sabi ko na itong conclusion that you just stated, there are a lot of reasons to rejoice. It could be with health, with success, and your finances. But at the center of our mission, may it be so that Jesus is the one we desire to exalt together. In good times or bad times, all of this we use to make Him known. Gamitin tayo ng Diyos sa lahat ng pagkakataon na ipakilala siya. Amen.